may direktiba man ang Malacanang o wala, tiniyak ng Office of the Vice President o OVP na mahigpit nilang sinusunod ang probisyon ng konstitusyon na nag-aata sa mga opisyal ng gobyerno na mamuhay ng simple at maayos. Narito ang ulat ni Jason Rubrico. Naglabas ng kautusan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng lifestyle checks sa mga opisyal ng gobyerno sa gitna ng mga ulat ng anomalya sa flood control projects. Pero giit ni Office of the Vice President, spokesperson Attorney Ruth Castelo, matagal nang nakabatay sa konstitusyon ang pamumuhay at pamamalakad ng mga opisyal ng OVP na mamuhay ng simple at maayos. Yan ay kahit may utos man o wala ang Pangulo. As we have always been, kasi naman po ang Office of the Vice President is very much mindful doon sa provision in the Constitution that we are all public servants, public office is a public trust, and we're all supposed to live modest lives. So mindful naman po tayong lahat doon, whether or not actually iutos ng Pangulo, dapat talaga lahat ng gobyerno, lahat ng civil servants po ay dapat sumunod. Dagdag pa ni Castelo, bukas din sila sa drug test kung ipag-utos ni Vice President Sara Duterte. Kung sabihin po ni Vice President Duterte na drug test mamaya, lahat kami susunod. Kaugnay naman ang nakatakdang budget deliberations ng OVP sa September 12 at 15, handa umanong dumalo si VP Sara sakaling maimbitahan ayon kay Castelo. Pero nakadepende pa rin ito sa schedule ng bise, lalo na kung may iba pang multiple engagements at commitments na nauna nang tinanggap ayon kay Castelo. Yung dalawa pong nakaschedule na 12 and 15, it has been pencil booked in the Vice President's calendar. Pero kasama po ang mga officials ng OVP na assigned dito sa budget na ito. She's ready anytime. Kaya naman po niya talagang harapin yan lahat. Ang magiging differential lang po natin nga ay yung sa schedule, yung pag-schedule lang ng engagements. Umabot sa 903 million pesos ang kabuang proposed 2026 budget ng OVP na aprobado ng Department of Budget and Management na walang hinihinging confidential funds. Umaasa ang OVP na hindi na muling kakaltasan ang kanilang pondo upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng kanilang mga programa. I remember Senator Gatchalian said, diba, na pag walang CF, i-approve na nila yung budget natin. So wala naman kaming confidential funds na ni-request. So we're actually expecting already na approve na yung funds natin for next year. Sa ngayon, aniya, wala pang lumalapit para tumayong sponsor at tumulong na depensahan ang budget ng OVP. Samantala, pinangunahan ni Attorney Castelo ang pagtatanim ng mga seedlings sa Barangay Mabigay, Hermosa, Bataan bilang bahagi ng pagbabago ang Million Trees campaign ng OVP. Ngayon po, nakatanim tayo ng 3,326 seedlings na kagaya ng guyabano, ng kasoy at nara. Ito po yung mga matitibay na puno talaga that can assist us faster in our efforts for reforestation para rin makatulong tayo sa paglaban sa effects ng climate change at para sa sustainability na rin po natin bilang bansa. Batay sa datos ng OVP, umabot na sa 999,450 seedlings ang naitanim ng ahensya. Konti na lang at maaabot na ang target na 1,000,000 puno bago matapos ang termino ni Vice President Sara Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.